Kahit asintahin mo ang lalaking ito ng isang 98K sniper rifle, mabibigo ka. Kahit na may rumaragas ang kotse na papunta sa kanya, nanatili siyang kalmado at hindi natitinag. Kalkulado niya ang bawat timing at precision. Hindi lang siya basta salamangkero, kundi isang tila propeta na nakikita ang hinaharap. Gaya na lang ng pagkakataong sinabi niya sa isang babae na malalaglag ang kwintas nito sa loob ng 3 segundo. Napangiti ang babae sa pagdududa. Ngunit simple lang ang sagot niya. 3, 2, 1, now. Siya si Chris Johnson. Mayroon siyang pambihirang abilidad na makita ang kanyang hinaharap. Pero hanggang 2 minuto lamang ang kaya niyang masilip, at nagagawa niya lang ito sa sarili niyang hinaharap at hindi sa ibang tao. Ngunit may isang pangitain na minsan niyang nakita tungkol sa isang babaeng pumasok sa restaurant na tila ba ang babaeng ito ay parte ng kanyang hinaharap. Kaya naman dahil dito, pumupunta siya sa restaurant ng 2 beses sa isang araw tuwing alas 8 para hintayin ang pagdating ng babae na nasa kanyang pangitain. Gamit ang pambihirang abilidad, siya ay nagtatrabaho bilang isang magician sa Las Vegas. Napukaw ni Chris ang atensyon ng NSA agent na si Callie Ferris, ang tanging nakapansin ng kanyang kakayahan at nais niyang gamitin ang abilidad na ito ni Chris upang pigilan ang mga teroristang Ruso sa pagpapasabog ng ninakaw na sandatang nuclear sa US. Habang nanonood kasama ang kapwa niya ahente na si Kavanaugh, tinanong siya ni Kavanaugh kung seryoso ba talaga siya kay Chris. Pagkatapos ng palabas, ikinwento ni Chris na hindi kalakihan ang kinikita niya sa kanyang performance. Kaya naman nagsusugal din siya sa kasino, pero maliit lang ang tinataya niya para hindi siya paghinalaan na nandadaya. Habang nagsusugal siya, napansin ng kasino na parang dinadaya niya ang baraha. Sa parehong sandali, tumingin si Chris sa security camera. Napag-usapan ng mga staff na parang naririnig sila ni Chris. Nang ipadala ang mga gwardya para hulihin siya ay tumayo si Chris para umalis. Pupunta na sana siya para palitan ng pera ang kanyang mga chips nang bigla niyang nakita ang isang lalaking bubunot ng baril upang hold upin ang cashier. Nang pigilan ng pulis, binaril ng lalaki pareho ang cashier at ang pulis. Pero sa katotohanan, hindi pa ito nangyayari. Kaya bago pa man mabunot ang baril, sinunggaban na ni Chris ang lalaki at dinesarmahan siya. Lumapit ang 2 gwardya at sinabihan si Chris na ibaba ang baril. Tumakbo si Chris palabas ng kasino at sinimulan siyang habulin ng mga gwardya. Pero dahil kaya niyang makita ang 2 minutong hinaharap, kalmado siyang naglakad sa paligid at ginawa ang mga bagay na naging sanhi upang hindi siya mapansin ng mga gwardyang humahabol sa kanya. Nagalit ang security manager habang pinapanood ang monitor, dahil kahit na nasa harap lang nila si Chris, hindi siya nakikita ng mga tauhan. He's right between you. There he is, behind you. Your left. Turn around. Nakarating si Chris sa labasan, nagnakaw ng kotse, at nagkaroon ng habulan sa pagitan niya at ng pulisya. Habang tinatakasan sila, tumawid siya sa riles at nabangga ng tren. Pero muli, hindi pa ito tunay na nangyayari. Dahil alam ni Chris ang magaganap, pinabilis niya ang takbo at naiwasan ang tren, matagumpay na nakatakas. Samantala, dumating si Callie sa kasino kasama ang NSA director na si Wisdom. Pinapanood ni Callie ang replay ng video kung saan nakatakas si Chris. Tinanong niya si Wisdom kung may napansin ba siyang kakaiba sa mga kilos ni Chris sa video. Sagot ni Wisdom na wala na siyang oras pa para dito dahil kailangan na nilang mahanap ang ninakaw na nuclear sa lalong madaling panahon. Ngunit iginiit ni Callie na si Chris ay maaaring maging mahalagang asset nila at naniniwala siyang si Chris lang ang may kakayahang tulungan sila upang mahanap ang nakaw na nuclear at alamin kung saan ito pasasabugin sa tulong ng abilidad ni Chris. Hindi kumbinsido si Wisdom sa plano ni Ferris na gamitin si Chris upang mahanap ang nuclear device, ngunit binigyan niya ito ng 5 araw upang mahanap si Chris. Sa sumunod na eksena, dumating si Chris sa garahe, sinalubong siya ng matandang lalaki na si Irv at binigyan niya ito ng $20,000. Napunta ang usapan nila sa babaeng palaging nakikita ni Chris sa kanyang pangitain. Sinabihan siya ng matanda na kalimutan na ang babaeng nakikita niya sa kanyang isipan. Ngunit sumagot si Chris na hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakikita at nakikilala. Biglang tumingin si Chris sa relo at naramdaman ang pagdating ni Callie. Sinabi ni Irv na tumakas na siya, ngunit nais ni Chris malaman kung ano ang sasabihin nito.
Dumating si Kali at sinabi ang tungkol sa nuclear bomb na ipinuslit sa US at nakiusap kay Chris na gamitin ang kanyang abilidad na silipin ang hinaharap para matunton ito. Tumugon si Chris na wala siyang abilidad para gawin ito at ang ginagawa niya sa kasino ay isa lamang itong magic act, ngunit hindi naniniwala si Kali at binanggit ang ninakaw na kotse, sabay bantang ipapakulong siya. Tumanggi si Chris na tumulong, at biglang dumating ang mga pulis para arestuhin siya. Pero sa katotohanan, hindi pa ito nangyayari, nakita lamang ito ni Chris sa kanyang isipan, kaya agad siyang tumakas. Dumating si Kali pero huli na siya ng ilang segundo. Kasabay nito, nilapitan ng dalawang misteryosong individual ang Chief of Security ng kasino na si Roybal. Lumalabas na hinahanap din nila si Chris at nang walang maisagot si Roybal tungkol sa kinaroroonan ni Chris, pinatay nila siya. Let me rephrase the question. Kinabukasan, bumalik si Chris sa cafe. Tumingin siya sa kanyang relo at lumingon sa pintuan sa eksaktong 8:09. Sa kanyang gulat, dumating na rin sa wakas ang babaeng nakita niya sa kanyang pangitain. Nais ni Chris makilala siya. Nang makaupo ang babae, lumapit siya at nagtanong kung pwede ba siyang makiupo. Tumanggi ang babae, ngunit, lahat ng ito ay nasa isipan lang ni Chris na nakikita niyang mangyayari. Muli siyang lumapit, at ngayon ay nagtatanong tungkol sa coffee beans, ngunit sinabihan siyang tanungin na lang ang waitress. Nag-iisip si Chris ng paraan kung paano niya makikilala at makakausap ang babae. Sinubukan niya namang manghingi ng posporo para sa kanyang sigarilyo, ngunit sagot ng babae na hindi siya naninigarilyo. Habang sinusubukan niyang bumuo ng ikaapat na paraan ay pinigilan na siya ng babae kahit hindi pa siya nakakatayo. Sandaling huminto si Chris, nang biglang pumasok sa kafe ang isang lalaking nagngangalang Kendall at lumapit sa babae na tinawag niyang Liz. Galit na galit itong sinabi kay Liz na gusto niyang mag-usap sila sandali upang ayusin ang mga bagay. Hinawakan niya ang kamay ni Liz, ngunit sinabi ni Liz na nasasaktan siya. Agad na sumingit si Chris at pinigilan si Kendall, na sinubukan suntukin si Chris. Gayunpaman, nailagan ni Chris ang lahat ng suntok ni Kendall. Pero sa kabila ng kabayanihan niya ay umalis pa rin si Liz at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala si Liz. Dahil dito, muling lumapit si Chris para pigilan si Kendall, pero sa pagkakataong ito, hindi na niya iniwasan ang suntok ni Kendall. Matapos siyang masaktan, sumigaw si Liz kay Kendall na umalis, at tinulungan si Chris na tumayo. Sa pamamagitan nito ay tagumpay na niyang nakausap si Liz at nakilala. Nabasa na agad ni Chris ang mga sasabihin ni Liz at napag-alamang papunta ito ngayon sa Flagstaff. Upang makasama pa si Liz ng matagal, nagkunwari siyang papunta daw sana siya sa Flagstaff pero ninakaw daw ang kanyang sasakyan. Dahil dito, nagtagumpay si Chris sa kanyang plano ng alukin siya ni Liz na makisabay na lang sa kanya papuntang Flagstaff. Magkasama silang bumiyahe. Amazing, isn't it? I end up in a diner where you are, both heading in the same direction. I don't know if I would call it amazing, but... Destiny. That's what it really is. Dumating si Kali at ang kanyang kasamahan sa kafe, at napag-alaman nilang dumadalaw si Chris doon 2 beses kada araw sa loob ng 1 linggo tuwing eksaktong alas 8:09 ng umaga, umiinom ng martini at umaalis, maliban ngayong araw na ito, nang makilala niya si Liz. Tinanong ni Kali kung saan sila nagtungo, at may narinig ang isang waitress na papuntang Flagstaff sila. Samantala, sa isang daungan, makikita ang lalaking pumatay kay Roybal na si Mr. Smith. Kausap niya ang mga kasabwat sa mafia habang ini-unload nila ang isang nuclear weapon. Nagtataka ang kanilang leader na si Mr. Jones kung bakit gano'n na lamang kainteresado ang FBI kay Chris Johnson. Sinagot siya ni Mr. Smith na ayon sa nakalap nilang impormasyon, si Chris ay may kakayahang makita ang hinaharap at balak gamitin ng FBI si Chris upang hadlangan ang kanilang mga plano. Bagaman hindi naniniwala si Mr. Jones sa bagay na ito, nagbigay siya ng utos na patayin si Chris sa lalong madaling panahon. Dumating sina Chris at Liz sa isang tribong katutubo sa Grand Canyon, kung saan nagtuturo si Liz sa mga bata linggo-linggo. Tinanong ng mga bata si Liz kung nobyo ba niya si Chris. Tumanggi si Liz, pero sinabi ng mga bata na mukhang may gusto raw sa kanya ang lalaki batay sa mga tingin nito. Lumapit si Chris sa batang nagngangalang Jake, na may kaarawan noon, at gumawa ng magic trick para sa kanya. Ang kaakit-akit na kilos na iyon ay nagpangiti kay Liz at sa puntong iyon ay unti-unti nang nagkakamabutihan sila. Pagsapit ng gabi habang bumubuhos ang ulan, nakatulog si Liz sa balikat ni Chris habang ito ay nagmamaneho.
Nagising si Liz nang makarating sila sa bahagi ng daan na na-wash out dahil sa lakas ng ulan, kaya bumalik sila ng direksyon. Pansamantala muna silang nanuluyan sa motel na isa lang ang kama. Ngunit si Chris, being a gentleman, ay nag-alok na sa kotse na lang siya matutulog. Sa mahabang gabing iyon, habang palihim na bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso, si Liz ay hindi mapakali sa kanyang pagkakahiga. Habang natutulog sila, natunton ng FBI ang kanilang lokasyon at kung saang motel sila naroon. Napag-alaman din nilang may 95% chance na nasa Southern California region ang nuclear bomb. Nais ni Callie na gamitin lahat ng pwedeng paraan upang makuha na si Chris kaya nagpadala sila ng team. Nag-espiya ang mafia sa FBI at nagpa siya na sundan sila upang mauna kay Chris. Sa motel, binigyan ni Chris si Liz ng isang rosas matapos itong lumabas mula sa banyo, sabay sabing maganda siya, bago sila naghalikan. Sa kanilang biyahe, nakatanggap ng tawag si Callie na may sumusunod sa kanila papunta kina Chris. Kinabukasan, nagising si Chris mula sa panaginip kung saan nakita niya ang mangyayari sa hinaharap. Habang umaalis si Liz sa motel, minamanmanan na siya ng FBI. Hinarang siya ni Callie at pinaupo sa kotse, at nakita ito mula sa malayo ng mafia. Ipinakita kay Liz ang CCTV footage kung saan pinigilan ni Chris ang isang lalaking may baril sa kasino, at kung paano niya sinabi sa dalawang pulis na may babarilin ito. Siniraan nila si Chris kay Liz na sinasabing delusional at sociopath si Chris, kaya natakot si Liz. Iniabot nila sa kanya ang isang maliit na bote ng mga tableta. Ang kailangan lang gawin ni Liz ay ilagay ang isa sa inumin ni Chris. Pagkalipas ng 5 minuto pagkatapos mainom ni Chris ang tableta ay mawawala na ito ng malay. At pag nangyari yun, doon nakikilos ang FBI para dakpin si Chris. Pero dapat niya itong gawin 2 minuto matapos lumabas ng kwarto si Chris. Bumalik na si Liz sa motel na may kaba at hindi alam ang gagawin. Sinabi niya kay Chris na maligo muna siya habang ipaghahanda niya siya ng almusal. Samantala, nakatutok na ang mga baril ng mafia kay Chris kung sakaling makita nila ito ng malinaw. Pagkalipas ng 2 minuto, nilagay na ni Liz ang gamot sa inumin ni Chris ayon sa utos ni Callie. Ngunit, paglabas ni Chris at bago pa niya mainom ito, pinigilan siya ni Liz at isinalaysay ang lahat. Some federal agent came up to me and said that you're a delusional sociopath and showed me this tape. So maybe you are. But I don't want to believe that. I don't think I can believe that. And she also said that if you ran, they would shoot you. So I should drug you instead. Even if what they said is true, I don't want you to die. I don't want you to die. Pinalitan ni Chris ang baso ng isa pang walang gamot at lumabas sa balkonahe upang doon inumin ito. Hindi makakuha ng malinaw na target ang mafia, habang inakala ng FBI na 5 minuto na lang ay matutulog na si Chris. Pagbalik ni Chris, ipinaliwanag niya kay Liz na ang lalaki sa kasino ay talagang papatay ng 2 tao, ngunit hindi pa ito nangyayari. Hindi siya pinaniwalaan ni Liz at sinabing delusional nga siya. Kaya binuksan ni Chris ang TV at sinimulang ulitin ang sinasabi ng mga tao bago pa man nila ito sabihin. That's right, sir. You're the only person authorized to do so. That's right, sir. You are the only person authorized to do so. You can't get lost in the woods if you never go into the woods. Can't get lost in the woods if you never go into the woods. Safe? Who knows what's safe? I know a man who dropped dead from looking at his wife. Who knows what's safe? I know a man dropped dead from looking at his wife. How are you doing this? Ipinaliwanag niyang nakakakita siya ng mga pangyayaring mangyayari sa loob ng 2 minuto. Nalito si Liz at tinanong kung bakit tinutugis siya ng FBI. Sinabi ni Chris na nais gamitin ng FBI ang kanyang abilidad para sa national security, pero hindi niya magagawa ito dahil masyadong maiksi ang 2 minuto. Upang ilayo si Liz sa kapahamakan, iniabot ni Chris sa kanya ang isang sulat na may mga tagubilin at sinabing sundin ito ng eksakto, pagkalipas ng 45 segundo. Naramdaman ni Callie na may kakaiba. Kaya tumakbo palabas at nakita si Chris na lumabas ng motel, nakatingin sa kanya. Tumingin si Chris sa kanyang relo, at tumalon pababa sa gilid ng bangin. Hinabol siya ng FBI. Kasabay nito, pinaputukan siya ng mafia, pero nailagan lahat ni Chris ang mga bala. Binasa ni Liz ang sulat, lumabas sa kanyang sasakyan, pinaandar ito at pinatuloy sa bangin.
Sa paghulog ng sasakyan, nahulog din ang iba pang mabibigat na bagay, kaya napilitang magkubli ang mga ahente ng FBI na humahabol kay Chris upang makaiwas sa mga debris. Samantalang madaling nailagan ni Chris ang lahat at patuloy na tumatakbo. Bigla siyang pinigilan ni Callie, ngunit habang bumabagsak ang mga bagay mula sa itaas, hinila ni Chris si Callie at iniligtas siya. Samantala, sa kalsadang malayo sa motel, natagpuan ng mafia si Liz at dinakip siya. Ngunit dahil sa tungkuling iligtas ang milyon-milyong tao, hindi pinakawalan ni Callie si Chris kahit pa iniligtas siya nito. Pinaupo siya sa isang upuan at pinilit na manood ng balita. Sinabihan siya ni Callie na gamitin ang kanyang kakayahan upang makita ang 2 minuto sa hinaharap ng mas malayo pa upang matukoy kung nasaan ang bomba. Ngunit sa halip na makita ang bomba, nakita ni Chris si Liz na nasa bubong ng isang parkade, nakagapos sa isang wheelchair, at biglang sumabog. Tinanong ni Callie kung ano ang nangyari, ngunit kahit lubos ang pagdadalamhati, hindi siya nagsalita dahil kung sasabihin niya, ikukulong lang siya habang buhay. Dinala si Chris sa isang selda, kung saan humiling siya ng sigarilyo bilang panlilinlang, saka inatake ang mga gwardya at pinatumba silang lahat. Tulad ng ginawa niya sa kasino ay matagumpay siyang nakatakas ng hindi nakikita o nahuli. Sinundan siya ng FBI sa kalsada. Dumiretso si Chris sa isang multi-level na garahe at nagsimulang umakyat. Sinabihan ni Callie ang ibang mga ahente ng FBI na manatili sa ibaba habang siya ang sumunod kay Chris. Pagdating ni Chris sa itaas, huminto siya. Nang makarating si Callie at tanungin kung ano ang nakita ni Chris sa hinaharap, sinabi ni Chris na sa mismong roof na iyon, papatayin ng mafia si Liz sa loob ng 2 oras. Sinabi ni Callie na ginagamit ng mafia si Liz bilang pain upang barilin si Chris. At sumagot si Chris na alam niya iyon. Dahil dito, nagkasundo silang tulungan ng isa't isa. Ilang sandali pa, lumabas si Chris sa roof, at binaril siya ng lalaking sumusunod sa kanya mula sa kabilang rooftop. Habang nagkukunwaring patay si Chris, lumitaw ang isang helicopter ng FBI sa likod ng mobster. Sleight of hand. Dahil walang nakikitang paraan si Chris na mailigtas si Liz sa bubong sa loob ng 2 oras, iminungkahi ni Callie na subukan niyang silipin ang mga palatandaan ng sasakyan na magdadala kay Liz dito sa lugar nang sa ganun ay mas maaga nilang mailigtas si Liz. Nag-focus si Chris, at sa ilang sandali ay nakita niya ang plaka ng puting van kung saan isinakay si Liz. Matapos ito, natunton nila ang van sa pantalan, at bumuo ng plano ang FBI kasama si Chris, na nagsabi sa kanila kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pinsala. Sa parehong oras sa pantalan, isinakay si Liz sa van na nakita ni Chris. Habang paalis na sila, sinalakay ng FBI ang lugar at nasupil ang mga kalaban. Umatras ng mabilis ang van na sinasakyan ni Liz. At sinabi ni Chris kay Callie kung kailan ito dapat barilin para gumulong lang at hindi sumabog. Now! Pagkatapos nitong tumigil sa paggulong, nakatakas si Liz mula sa van at tumakbo papasok sa isang gusali. Samantala, tinulungan ni Chris ang mga ahente ng FBI sa pagtumba sa mga sniper habang papalapit sila sa gusaling pinasukan ni Liz. Ngunit muling nahuli si Liz ni Smith at ginamit na panangga habang kinakaladkad papunta sa isang malaking cargo ship. Sa loob ng barko, nagtanim ng bomba ang mga kalaban na may laser sensor. Pagkapasok ng FBI team, nakita ni Chris sa kanyang isipan ng pagsabog bago ito mangyari at agad na binalaan ng ahenteng muntik na itong ma-activate. Habang nagpapatuloy sila, biglang tinamaan ng bala sa dibdib si Chris. Ngunit gaya ng inaasahan, nakita na rin niya ito sa hinaharap at binalaan ng mga ahente upang mauna nilang barilin ang sniper bago siya tamaan. Ngayon, upang mahanap sina Liz at mga dumukot sa kanya sa napakalaking kompartamento ng barko, sinimulan ni Chris ang pagsubok ng iba't ibang posibleng hinaharap upang matukoy ang tamang daan na para bang hinati niya ang sarili upang maghanap sa lahat ng direksyon. Sa huli, nakita ni Chris kung nasaan si Liz at Smith, at nagtungo roon ang FBI squad. Ilang sandali pa ay natagpuan na nila si Liz, at nagkatotokan ng baril. Nagbanta si Smith na babarilin niya si Chris kung lalapit pa siya. Sinabi ni Chris sa kanya na nakita na niya ang lahat ng posibleng wakas at wala roon ang magandang kahihinatnan para kay Mr. Smith, kaya dapat na niyang pakawalan si Liz. Ngunit sagot ni Smith, susubukan pa rin niya ang kanyang kapalaran. Naglakad si Chris palapit sa kanila kaya pinaputukan siya ni Smith.
Ngunit naiwasan ni Chris ang bawat bala. Nang maubusan ng bala, pinakalma ni Chris si Liz at sinabing tapos na ang lahat, ngunit sinabi ni Callie na hindi pa. Lumalabas na inilipat ang nuclear bomb, at kailangang hanapin agad ni Chris ang kinaroroonan nito. Nang makita ni Chris ang monitor na sumusubaybay sa mga posibleng pagsabog sa paligid, may nakita siyang hindi tama sa hinaharap. Tinanong siya ni Callie kung ano ang nakita niya, ngunit ang tanging sagot ni Chris ay nagkamali siya at sumigaw na ito ay mangyayari na. Now! Ilang saglit pa, makikita natin si Chris na nakahiga sa kama ng motel, na ipinapakitang nakita niya ang lahat ng mangyayari. Bumangon siya at tinawagan si Callie, sinabing tutulungan niya sila basta't hindi madadamay si Liz. Ginising niya si Liz at sinabing may kailangan siyang gawin, at babalik siya kung makapaghihintay si Liz. Sa huling eksena, tinanong ni Callie si Chris kung handa na ba siya. At sumagot si Chris ng, Yeah.